welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At kung bago ka pa lang po sa channel ko at nag-enjoy ka, huwag mo naman kalimutang i-subscribe at pakihit na rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating gagawing mga adventures kagaya nito. At kung nagustuhan nyo naman po pakihit na rin po yung like o mag-comment or share. May bago nga pala akong makakasama ngayon, si MJ Kayaban, dahil si Sid hindi natin makasama. Bale, nauna na pala ako sa kanya dito. Bale, kahapon pa ako. Siya kaninang madaling araw lang umalis galing ng bayan. Kaya nung maaga rin siya nakarating dito maaga kami nag-prepare para maaga rin makarating doon sa spot kung saan kami mamamana. Shoutout nga pala sa nagbigay ng ating sombrero kay Dudes Spiro TV ng El Nido, Palawan. Shoutout sa iyo, bro. Sana makabalik ako dyan. At syempre shoutout din kay Joseph Agdon ng Dumaran. Yun, good morning mga ka-adventure. Nakabalik na naman ako dito sa spot ni Kuya Roy sa Taradungan. Wala si Sid, sayang hindi nakasama, pero may kasama ako bagong tropa sa pamamana, taga rito rin sa Rojas, si bro MJ Power. Tato, malinaw naman yung dagat, tsaka kalmadang kalmada. Sayang yung panahon naman kung hindi ako makakapunta rito kung ganito ka kalmada. Subukan natin kung ano nandito ngayon, kung anong blessing ang ating makukuha sa araw na ito, sa dive natin na to. Let's go, samahan nyo kami. Siyempre, unang dive at warm up dive pa lang. Akala ko malinaw yung tubig dito sa ilalim, kasi sa ibabaw okay naman, mukha namang malinaw. At mabuti paglingon ko dito sa aking kanan, may nakita kaagad ako isang target, isang coral trout o suno. Goods na rin, kaya tinira ko na. Pasensya na mga ka-adventures kung hindi klaro yung ating target dahil malabo yung dagat, at isa pa malabo yung quality ng ating camera. Pero okay naman at tinamaan din ang isda at ating nakuha. Muntik nga lang isabit. At ito yung ating buena manong isda, coral trout o suno. Pagtapos ko palang ma-secure yung ating pangalawang isda, lumipat ako dito sa mababaw na area. Kaya lang pagdating ko dito medyo malabo rin. At nagmasid-masid ako sa paligid. At may natanaw akong isang malaking red bass. Nung itinuto ko na yung pana, kaya lang mabilis naman siyang umiwas at lumayo. Hindi na uli bumalik, kaya nagbaka sakali muna ako at naghintay ng ilan pang segundo. Nagbabaka sakali na bumalik, pero wala. Mabuti na lang merong paikot-ikot na ilak at hindi na rin lumayo, kaya hinanapan ko ng magandang tiyempo para tirahin, para hindi naman sayang yung ating pag-dive o pagsisid.
Another dive. May isang good size na sana dyan na oriental sweet lips, kaya lang hindi ko kaagad tinira dahil naghahangad pa tayo ng mas malaking dadaan o lalapit sa atin para matira natin. Kaya lang habang naghihintay ako sa kung ano pa ang dadaan, hindi na rin siya lumapit nung ako paubos na yung hangin. Kaya hindi tuloy ako nakatira o hindi ko na siya natira pa. Umahon na ako dahil wala nang hangin. Another dive. Nag-set na naman tayo ng ambush dahil malabo yung dagat. At sa ilang segundo nating paghihintay mayroon na ring lumapit sa atin isang ilak. At syempre hindi na natin yan pinatagal. Tinira na kagad natin para maipangdagdag sa ating pambenta at pang-uwi sa bahay. Another dive, another ambush na naman tayo mga ka-adventures. May nakita ako ditong isang yellow stripe sweet lips. Kaya nung nakunan ko na ng tamang range tinira ko na. Kaya lang hindi maganda yung pagkakatama. Daplis, kaya sayang nakawala. Tumakyat na pala muna kami sa bangka kasi lilipat kami ng panibagong spot. Medyo matumal na yung isda dito. At yun na pala yung mga huli ko. At ito yung una kong dive sa panibagong spot namin nila Kuya Roy at ni MJ. Nakakita ko ng lobster. Goods na rin, kaya nagbawas ako ng load para tirahin na ito. Dalawa pala yan, kaya nung pag-akyat ko sinabihan ko si Kuya Roy na may isa pa para sana kunin niya yung isa, kaya lang hindi niya daw makita, kaya binalikan ko na lang din yun pagkatapos kong ma-secure yung isa na ito. Kaya lang hindi ko na nakuna ng video dahil nakalimutan ko nang i-open yung ating camera. May isa pa dito. May isa pa. Panibagong dive. Nung nagpapahinga ako sa taas may nakita akong isang napakalaking tangigi, kaya nag dive down kaagad ako. Baka sakaling bumalik uli, kaya lang yung nagpakita na lang sa akin isang talakitok. Kaya lang medyo malayo, kaya hindi ko natira. Yun kaya sayang. Kaya nakailang dive pa ako dito sa area na to kasi ang daming bait fish. Dahil umasa ako na babalik pa yung yung tangigi na yun. Pero wala na. At pagkatapos kong mag dive na paulit-ulit dyan, pag akyat ko sa bangka, nakita ko may huli na pala si Bro MJ ng napakalaking coral trout o suno. Grabe, oversize. Panalo na, hindi na siya lugi sa biyahe namin na to. At panibagong dive na naman sa panibagong spot. Nag-dive down kaagad ako dito dahil marami akong nakita bait fish. At tumaas ako na meron na mga dadaan na mga malalaki o pelagic na naghahunt sa kanila. Kasi bigla-biglang nagugulat yung mga bait fish na to. Pero wala pa rin. Ganun talaga. Talagang napakarami lang nila siguro dito. At ang ganda pagmasdan. Naglalaro sa aking harapan. Nice.
Another dive na naman dahil may nakita sana akong red bass, kaya lang may nagpakita sa aking bandang kanan, mga talakitok. Kaya dyan lang muna yan, hintayin natin kung babalik yung red bass. Pero kung wala, change target tayo, doon na tayo sa talakitok. Total paikot-ikot lang din yan dyan. Maghintay lang tayo ng mga ilang segundo. At kung talagang wala na, focus na tayo sa talakitok. At eto na, lumalapit na sila at baka maubusan na tayo ng hangin hindi naman tayo makatira, kaya target lock na tayo. Hintayin nating makatsyempo para sa gawa ang pagtira. Siyempre, wag natin kalimutan, shoutout muna tayo sa bago nating mga kaibigan. Shoutout kay Triplinet ng Bataan. And of course, the Stick One is for fishing. Kay By Dexter. Kay Bry TV9. At kay Tarzan ng Palawan. At siyempre, shoutout din po kay Ma'am Rosana Villahermosa. Salamat po sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik ng aking channel. At ito na po pala yung huling kuha ng ating camera sa ating huling coral trout o suno. Dahil nalubat na po yung ating camera. Nakapamana pa po ako dyan pero wala na tayong video underwater. Kaya nung nakauwi na po kami doon sa bahay nila Kuya Roy, doon na lang po ako nagkaroon ng pagkakataon na magka-video gamit yung aking cellphone. At nung nakauwi na rin po ako sa bahay, bago lang din po uli ako nakapag-video. At dahil brown out po sa bahay, hindi natin nagawang kunan pa ang ating mga niluto na ulam sa aming hapunan dahil brown out talaga. Paleko, ano ba naman? Hanggang dito na lang po ang video natin mga ka-adventure. Kain na po muna tayo.